Magpapalang oras mga brothers sisters of Christ, ang ating tatalakayin ngayon, bakit tayo nagpabibinyag ng mga Katoliko, lalo na kahit isang sanggol pa lamang. Ang pagbibinyag sa mga sanggol ay isang mahalagang sakramento sa pananampalatayang Katoliko. Narito ang 10 dahilan batay sa Biblia kung bakit kailangan magpabinyag ang mga sanggol. Una, kaligtasan mula sa kasalanan. Ayon sa Efeso 2 verse 1 to 3, ipinakita dito ang lahat na tao, kahit mga sanggol, ay ipinanganak na may orihinal na kasalanan dahil sa pagkahulog ni Adan at ni Eva. Ang pagbibinyag ay nag-aalis ng mga orihinal na kasalanan, nagbibigay ng bagong buhay at naging daan para sa kaligtasan. Ayon sa Juan 3 verse 5, sinasabi ni Jesus na ang mga sinuman ay dapat ipanganak muli sa tubig at sa espiritu upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pagbibinyag ay kailangan para sa kaligtasan. Pangalawa, pagsunod sa tradisyon ng unang simbahan. Ayon sa Gawa 16 verse 15 verse 33. Nga si Lida ay nagbantay ng bilangguan ay nagpasyang magbinyag kasama sa bininyagan ang buong sambahayan. Ito ay nagpapakita na kasama sa pagbibinyag ang mga bata at sanggol. Ayon sa unang Korinto 1 verse 16, binanggit na Apostol San Pablo na binautismuhan niya ang sambahayan ni Stefanas. Ang sambahayan ay karaniwang binubuo ng mga magulang, anak, at sanggol. Pangatlo, pagsasama sa katawan ni Jesus. Ayon sa unang Korinto 12 verse 13, lahat ng mga mananampalataya ay binautismuhan upang maging bahagi ng isang katawan ni Kristo. Walang itinatanggi. Kasama rito ang mga sanggol upang maging bahagi ng simbahan. Ayon sa Galatia 3 verse 27, ang pagbinyag ay naglalagay sa mga mananampalataya sa kay Kristo na nagbibigay ng pagkakakinlanlan bilang mga anak ng Diyos. Pang-apat, pangako ng bagong buhay. Ayon sa Roma 6 verse 3 to 4, sa pamamagitan ng pagbibinyag, ang tao ay nailibing kasama kay Kristo at nabubuhay muli sa bagong buhay. Ang bagong buhay na ito ay nagsisimula mula sa pagbinyag kahit sa mga sanggol. Panglima, kaloob ng Espiritu Santo. Ayon sa Gawa 2 verse 38 to 39, ang pangako ng Espiritu Santo ay para sa lahat, kabilang ang mga anak. Sa pagbibinyag, ang sanggol ay tumanggap ng Espiritu Santo na gumabay at nagpapalakas sa kanilang pananampalataya habang sila ay lumaki. Pang-anim, kasama sa kasunduan ng Diyos. Ayon sa Colossus 2 verse 11 to 12, ang pagbibinyag ay itinulad sa pagtutuli ng isang tanda ng kasunduan sa Diyos, tulad ng pagtutuli sa lumang tipan na isinasagawa sa mga sanggol. Ang pagbibinyag sa bagong tipan ay para din sa mga sanggol. Pangpito, pagiging alagad ni Kristo mula sa unang araw. Ayon sa Mateo 28 verse 19 to 20, ang utos ni Jesus na gawin alagad ang lahat ng mga bansa at bautismuhan sila ay sumasaklaw sa lahat ng mga tao, kabilang ang mga sanggol, upang sila maging bahagi ng kanyang komunidad. Pangwalo, pagpatuloy ng tipan ng Diyos kay Abraham. Ayon sa Genesis 17 verse 12, ang pagtutuli sa lumang tipan ay ginagawa sa mga sanggol bilang tanda ng tipan ng Diyos kay Abraham. Sa bagong tipan, ang pagbibinyag ay pumalik dito bilang tanda ng bagong tipan. Pangsyam, simbolo ng paglilinis at paghugas mula sa kasalanan. Ayon sa Tito 3 verse 5, ang pagbibinyag ay inilarawan bilang paghuhugas ng muling kapanganakan, ang pagbabagong espiritual. Ito ay isang mahalagang hakbang upang malinis mula sa kasalanan at makapagsimula ng bagong buhay kay Kristo. Panghuli, tumutugon sa tawag ng Diyos sa pagpapakabanal. Ayon sa Hebreo 10 verse 22, ang pagbibinyag ay bahagi ng ating pagtugon sa tawag ng
ng Diyos sa kalinisan ng at kabanalan, ang mga sanggol ay pinakikilahok sa pagpapakabanal na ito sa pamamagitan ng pagbibinyag na nagbibigay sa kanila ng biyaya upang lumago sa kanilang palataya. Sa pagbibinyag, ang mga sanggol ay tumanggap ng biyaya sa Diyos at inilagay sa ilalim ng kanilang pag-iingat at proteksyon. Ang mga magulang at ang simbahan ay may tungkuling gabayan. Sila ay kanilang espiritual na pag-unlad. And thank you guys for watching. Please share this video, like, and subscribe, and I will see you in our next Kilala sa Banal na Trinidad at ang Sign of the Cross ay isa sa papaalala sa paniniwala sa Banal na Trinidad, ang Ama at ang Anak, Espiritu Santo. Ito ay simpleng paraan upang ipahayag ng ating pananampalataya sa tatlong persona sa isang Diyos. Ang Bible verse, therefore, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Matthew 28 verse 19. Ang pangalawa, simbolo ng kaligtasan. Ang krus ay simbolo ng sakripisyo ni Jesus para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang paggawa ng Sign of the Cross ay isang paggunita sa kamatayan muling pagkabuhay ni Jesus. Bible verse, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Romans 5 verse 8. Pangatlo, pagsisimula ng panalangin at pagsamba. Ang Sign of the Cross ay kadalasang ginagawa sa simulang at katapusan na panalangin bilang isang paraan ng pag-aalay, panalangin sa Diyos at sa simula ng komunikasyon sa Kanya. Bible verse, in the morning, Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my request before you and wake expectantly. The Psalms 5 verse 3. Pang-apat, pangalaga at proteksyon. Maraming mga Kristiyano ang naniniwala na ang Sign of the Cross ay nagbibigay espiritual na proteksyon laban sa kasamaan. Ito ay simpleng paraan upang humingi ng gabay at proteksyon mula sa Diyos. Ang ating verse, the Lord will keep you from all harm. He will watch you all over your life. The Lord will watch you coming and going both now and forevermore. Psalms 121:78. At panglima, pagkilala at pagpaalala sa binyag. Ang Sign of the Cross ay isang paalaala ng ating binyag at pagiging bahagi ng komunidad ng mga Kristiyano. Ito ay simbolo ng ating pagtanggap kay Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang ating verse, we therefore buried Him through baptism into death, and in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Romans 6 verse 4. So, ang Sign of the Cross ay isang mahalagang bahagi ng pananampalatayang Kristiyano dahil sa simbolismo at espiritual na kahulugan nito. Ito ay simpleng ngunit ang makapangyarihang paraan upang ipahayag ang ating pananampalataya, humingi ng proteksyon at mag-alay ng panalangin sa Diyos. So thank you guys for watching. Please don't forget to like and subscribe and follow and share for more. Maayong hapon kanato maigsuon kundi ni Kristo og kagahapon lang atong gi-celebrate ang kapistahan ni Saint Tomas o si Santo Tomas. So usa ni sa mga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo maigsuon o ganing apostolisa, usa ni sa nagpamatuod sa Biblia nga si Kristo tunhay nga Dios. So nagpamatuod ni siya. So kagahapon atong gibasa ang ebanghelyo ni San Juan 20 versikulo 28 nga si Tomas namulong ni Kristo. Sumala sa Biblia nga mingon si Tomas, akong Ginoo ug akong Dios. May giingnan si Kristo ni Tomas ug kana nagpamatuod nga si Kristo Dios, dili lamang tao. So mo na mga igsuon nga bulahan gayud kitang mga katawhan sa Dios nga nagpasakop kita sa tinuod nga simbahan ni Kristo, dili sa mga tinukod lamang og tao. Kay ug moingon mo nga walay relihiyon makaluwas, supak na kamo sa balaod sa Dios. Kay sa San Mateo 16:18 ang atong Ginoong Hesukristo gatukod lamang og usa ka iglesia. So ang mga laing relihiyon gasupak sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ngano man nagtukod naman og usa ka iglesia ang atong Ginoo. Unya sila nagbuot-buot og pagtukod ilang kaugalingong simbahan, kabubuton din na sa Dios.
Mao na maigsuon nga magpahisakop kita sa tinukod sa atong Ginoong Hesukristo nga way lain nga mao ang Katoliko. Ug daghan kayong salamat mga kapatid ko kay Kristo. God bless you always mga kapatid. Daghang mga dili Katoliko maigsuon ba sige ingon sa Katoliko nga sulpot daw ta. Ang dakong pangutana, kaning pulo nga sulpot mibutho mo gitawag og sulpot. Kaning Roman Catholic Church gitawag ba ni sa laing sikta? Matawag ba na nga tinuot ang tubag? Dili. Nga naman, pagkangalan nga ni nga sulpot, mibutho. So, aduna pay mas una nga simbahan niya. Aduna pay una nga iglesia. Mo gitawag og sulpot. Karon gihinganlan man ang Katoliko og sulpot. Ang dakong pangutana, tinuod ba kana ang tubag? Dili. Asa man atong basihan ani mga igsuon. Klaro og tan-aw pa jud nato, og atong tan-awon lang jud. Ug pila ang sakop ni ining iglesia ha? Ha? Ari pa jud tas mga member magtan-aw pila may sakop sa Catholic Church. Billion, dili million, kung dili billion. Sa una 1.2 billion labaw na karon nga karong tuiga. Daghan kayo billion. Mo na nga dili matawag ang Katoliko og sulpot kay daghan kayo og sakop. Mo bitaw gitawag na sa ato ang pagtuo nga mga Protestant. Ngano man misupak sa mas una pa nga iglesia ni ana. Kinsa matong mga unang mibulag sa atong iglesia? Daghan kayo. Kana sila Martin Luther, mga Orthodox nga mibalhin sa pagtuo sa Romano Katoliko. So unsa man na sila? Ha? Gitawag na sila og Protestante ang simbahan ni Martin Luther. Ngano man? Kay gasupak man sila sa mas una pa nga simbahan. Mao nga gitawag sila Protestant. O kaning Katoliko dili gayud matawag nga Protestant. Ngano man? Kay mas una pa ni sa mga sulpot. Mo bitaw tawgon usahay sa mga Catholic faith defender ang mga laing relihiyon o kaning sulpot. Ngano man? Kay mas una pa man ang Catholic Church. Sawa pa mataw si Ellen G. White. Sawa pa mataw si William Miller. Sawa pa mataw ang founder sa Born Again. Sa uban pang laing mga sikta. Nanay Roman Catholic Church. Nanay Katoliko. Nga nagbarug. Nga nagpadayon ang mga kasanto papa nato maigsuon. Gikan ni San Pedro, ni St. Linus, ni St. Clement. Hangtod karon nga si Pope Francis, si Pope Leo karon walay putol-putol ang atong nga ato ang pagka adunay pangulo sa atong simbahan. Mauna na nagpamatuod nga nanay mga lista sa World Almanac palang daan. Book of Pax bayana na dito si St. Peter, St. Linus, hangtod karon nga si Pope Leo. Wala magputol-putol ang atong mga pangulo. Ug maunay nagpamatuod nga kitang Katoliko tinukod sa atong Ginoo Hesukristo. Daghang salamat maigsoon. God bless you. Korinto, di lang sa 1 Korinto 1 sa 18. Daghan kaning gibutang sa 1 Korinto 1 sa 17. 1 Korinto 2:2. Samtang nagna atong basahon ning gisuwat pod sa 1 Korinto 2:2, samtang nagwali wala kalimti ni San Pablo ang paglilangsang sa cross ni Kristo. Wala gayud makalimti. Og sa Galatia 6 sa 14, gipasigarbo ni San Pablo ang cross busa mangurusta og mugamit sa larawan sa cross. Sumao na ata kaya tuang gipasindunggan ang cross. Ug batok pa sa gipadayag 3:13, apan ang cross simbolo sa paghigugma ni Kristo sa tanang katawhan. Dili ni sa Israel sa iyang paghigugma sa laing naso, dili kundi
tibuok kalibutan. Ug nay nangutan na ngano ba nga ang Katoliko wa man na mabasa ug unsay meaning, unsay English sa Katoliko? Ang Katoliko sa English pa universal. Tibuok may kailapon, lukop ug alang sa tanang mga nasod. Sa English pa universal. Kay batok pa ni Marcos sa Marcos 11 sa 17, ang akong balay nga awa ha, ang akong balay paghinganlan og balaan alampuanan alang sa tanang mga nasod. Alang sa tanang mga nasod. Klaro kaayo mga igsuon nagatopang dungagan. Sa 1 Timoteo 3:15, ang balay mao ang simbahan sa Dios, nasod, busa, Katoliko ug kay ubanan man ni Kristo dili masayop o mahanaw. So dili masayop og mahanaw. Sumala sa Mateo 16:18, ikaw si Pedro og ibabaw ning bato tukuron ko ang akong simbahan. Og di manggayod makabuntog niini ang kamatayon. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa langit. Say dili nimo dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So si San Pablo gihatagan ni Kristo og authority. Siya may gihatagan sa yawi sa langit. Wala moingon si Kristo, sultian ko kamo, hatagan ko kamo sa mga yawi. Kung dili si Pedro ang gipasabot ana. Dili si San Mateo, dili si San Lucas, kung dili si San Pedro may gisgutan. Mataw ka sa pag-usab. Kani si Archanides bro, kinsa may ga-appoint ni Archanides, makahatag ba kag tao? Yeah, ni Jesus Maka-appoint ni Archanides. Ni Jesus Christ na po. Asa man mabasa sa Biblia bro, na ba kay mahatag? Nato mabasa sa Mateo 22 Si bersikulo. Archanides? Si Archanides? Yes, Si Archanides ba lagi? Gani, yes, gani. Pangalan Archanides sa WhatsApp. Challenge. Kung naa kay mabasa nga Archanides ha? Pastor Archanides. Sige, basahan ako. Pastor Archanides. Ayun, mamutmut. Basahan ako. Mateo 22, bersikulo 14. Kay daghan ang ginatawag apan diriyot da ang napili o daghan ang gitawag. Kung sa man ang daghang gitawag, kami na akip gitawag tatanan. Ay, mabasa! Uy, mabasa! Tumala pa nimo, naay mabasa. Unsa man ang pagpamakak, iya sayawa. Wakay nabasa. Ang Biblia kinahanglan pagtawag din. Mao lang gina-claim ba? Ay, Matigba ka na kay unang Korinto, ang litra por litra matigpak man naon sa mangka. Nakay pangutana mo ba? Born again man mo. Ang motuon ni Kristo maluwas. Yes, John 3:16. Okay. Si Judas, may tuo ba ni Kristo? Si Judas Iscariote? Nagkikog man siya bro, naon sa mangka Di ba? Wako na. Ang akong pangutana lagi, may tuo ba si Judas Iscariote? Wakog mangutana naghikog. Mauman na. Nito siya nagkikog siya. Tubag ka sa lagi una. Ako di mailampon ba? Ikaw ba di ka maminaw sa tubag? Akong tubag ha? Nito siya pero nagkikog man siya di gyud. Oo. So meaning, bisan mi tuo siya, Nga. tungod kay naghikog siya, na-imperno siya, mo na mo ba't pasabot? Yes, ko siya kay Okay, so karon for example, ako nituo ko ni Lord Jesus Christ ing ana, unya pagkakuan makasasala ko, so unsa man na siya, mahalangit niya pong kuana. Kung nagsimba ka gribulto, niya nito o ka, impirno di ka lang. Huwag ka sa mahalangit makuana or dili. Lagi, lagi, kaya ano man, nagsimba ka gribulto. Tuwad-tuwad mo kagalis ng Robert Powell. Ato man mabasa sa Biblia bing ang Katoliko nagsimbag ribulto nga Dios. Na ba kayo mabasa?
Naa. Basa ko ha. So, wala kay mabasa nga Katolikos Biblia, miangkon ka sa imuhang supak-supak nga imong mga sinultian, sumala pa nimo, way Biblia sa Katoliko. Karon mangkon na po ka nga naay Biblia na, mabasa na po Katolikos Biblia. Sige, klaro na inyo ba? Basa na ang Katoliko, may imperno. Basa na ko ha. Nabintay. 21, versikulo 8, ang Katoliko may imperno kay nagsimba mamugrikulto na sa mangkaway. Wala ka katalo. Mama, nagbuot-buot kag imong panabot. Kasi Wa nagbuot-buot. mabasa sa Biblia. Pagkamatakon ba nimo, bro? Ano ko sa imo? Mga tanong ko sa imo ha. Wala na. Mga tanong ko sa imo ba? Claim na. Dapat gani, og moingon gani ka, dapat na adyo mabasa di ba Bible alone, nangutana po ko nimo nga Pag binasa ba? nga kaning inyo ang Bible again, kinsa mo ga-appoint ni Echanidis, so kay nahatag. Kinsa mo ga-appoint? Sana. Itagaan natin kagkapit. Sana. Diyan na di pangan ni Echanidis. Ayaw ko inablad, for example, karon magbasa-basa kong Biblia. Sorry, igalike so atong girimove kay dili